Taysa. Time pasa. Oh, please. Kakusog ninyong manawag na kog mami. Tinuod. Tinuod jud. Nan. Gipangga ko ninyo. Pinangga jud ko. Na ako'y ihangyo ha? Pwede? Pwede ba? Di madungog. Sugot mo. Akong mga kaigsuunan, nagmami na raba mo, akong mga anak, pagkadakong dungog ning atong lungsod sa Dumanhog, the home of the governors. Hay mga taga Dumanhog din he. Hay man ani nagpangga ni Mami Gwen. Dakong dungog ning atong pinalanggang lungsod. Dinhi sa isla sa Sugbo, dunay 44 ka lungsod, 6 ka component cities ug 3 ka highly urbanized cities, 53 ka local government units. Apan karong adlaw sa 53 ka mga lungsod ug dakbayan, usara ang espesyal kaayo. Ang ubang kalungsuran ug dakbayan ning lalawigan sa Sugbo karon nagtan-aw ning atong pinalanggang Dumanhog. O dili lamang ang Sugbo nagtan-aw kanato karon, tibuok nasod nga Pilipinas. Nasayod mo kung ano? Bright man mo. Nahibaw mo nganong espesyal kaayo ta? Kay atong bisita nga maugyoy ni pili nga mo anhi gyud siya. Ang atong gipili niadtong 2022 nga mo'y mangulo sa atong nasod. Ani agayod ang atong pinalanggang presidente, President Ferdinand Marcos Jr. Wa ko kadungog, mahimo bang usbon? Ang atong pinalanggang presidente, ang atong girespeto, atong gitamod, kay kita mga disente nga mga Sugboanon, Dumanhoganon. President, BBM, benting bigas, meron na tag-20 bugas, mamalit na ta. Mr. President, this is the voice of the real people.
trolls, nor created AI bots or voices coming from other countries. Ito po ang mga dumanhuganon. Sila po ang mga Sugbuanon. Patuloy kami respeto sa inyo. Lalong-lalo na ngayon, meron ng 20 bugas per kilo. If I may break with protocol, moari ko dapit sa taliwa kay gamay ka iko, matabunan ko ani. Unya, may masanang makakita sa mas lawas ay. Sa dihang gisultian ko, moani gyud ang atong pinalanggang presidente, human nalunsad ang 20 pesos per kilo nga bugas. Niingon ko, kapila na siya, niadto sa dakbayan sa Sugbo. Angay lamang, moanhi gyud siya, dinhi sa probinsya, ug asa pa man. Kung diin, tulo na ka gobernador, ang nagagikan ni ining bantugan nga lungsod sa Dumanhog. Where else but the very municipality that has echoed the start of a promise fulfilled, 20 pesos per kilo. Kung inyong nakitaan, that promise came about with the full cooperation and collaboration of the Visayas governors. Mga gobernador sa Bisaya, mao gayud ang unang ningon, musuporta mi, mauni ang dugay ng gihulat sa katawhan. Busa, human kadto gilungsad, Mayo 1, karon, Mayo 5, aniya ang atong pinalanggang presidente. From the first launching by our governors, he is now here in the home of the governors, Dumanhog. Hain ang mga taga-Dumanhog, taga-Dumanhog, asa ra to? Muragwa kayo ko kadungog sa inyong singgit alang sa atong presidente. Unsa man ang singgita? Nituhop ba nas kasing-kasing? Nagagikan ba na sa inyong kasing-kasing? Kay sultian ta kamo. Karon, aron klaro. Why do that? Inyo kong gipili. In the last elections, Dumanhog gave me 96% of the votes. Pangita atong 4%, nga nuwa to ni butar nako. Doon naman gani presinto, kabalasnan, nga nasiruhan ang kontra. Ingon ni Ana, that is your confidence and trust in one who is from Dumanhog also. Anak sa Dumanhog, si Gwen Garcia. Mga kaigsunan ko, kini, ikatulong gobernador, Dumanhoganon, kung 96% kaninyo, ang mipili kanako,
niadtong milabay nga pili ay karon atubangan ninyong tanan ug atubangan sa tibok nasod nga nagdala og live di ini ngatong programa. Akong ipadayag kining anak sa Dumanhog, the first woman governor of the province of Cebu, taga Dumanhog, si Gwen Garcia, the first ever to have come back after having served 3 terms while laing gobernador. Nga nibalik og natagaan na usab sa mga Subuanon og duha pa ka termino, 5 na ni ka termino ang akong gialagaran. I am now the longest serving governor of this great province of ours. And this governor is a daughter of the municipality of Dumanhog. Paminaw, 96% kaninyo nisuportar kanako. Dinhi ning maong entablado. Karong adlaw, Mayo 5, akong ipalanog tibuok Dumanhog, tibuok lalawigan sa Sugbo, tibuok nasod, this governor, kini nga Dumanhoganon, 100% nagsuporta sa atong minahal nga presidente, President Bongbong Marcos Jr. We need stability. We need order. And most of all, for all of us, public officials who took that oath of office, we swore to obey all laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. Panumpa kana. Dili nato kana talikdan. Bisan pa, o giunsa kita pag-atake, pagkunis-kunis. Giunsa kita pagpuno sa mga bakak. Bahin ka nato, labi na gyud ko, labing starring ko. If we need to suffer, if we need to be humiliated because we stood by our oaths, then let it be so, because we are Cebuano public officials. O akong awhagon kamong tanan, kung unsa man ang anaa sa inyong kasing-kasing karon, wala ako magbuot kaninyo. Hangyo ko lang, tagai og luna usab sa inyong kasing-kasing, kining anak sa Dumanhog, si Gwen Garcia. Murag nang tikahinay ang pakpak. Di gyud madungog. Pastilan, kadaghanan akong mga anak. Unsa man na ay lugar sa inyong kasing-kasing alang kanako, pila man sa kanina tubukan, mga 1/8? Pila man, ani kagamay? Kung kasing-kasing ni, unsa man ang luna, ani kagamay? Ha? Kamoy tubag be, hara mga BHW! BHW!
Unsa kadako ang luna nga inyong ihatag kang Gwen Garcia? Unsa kadako? Unsa man? 1/4? 1/2? 3/4? 1 whole? Tibuok? Wa na day bilin para sa inyong banak asawa. Salamat kaayo. Kung ang kinatibuk alman sa inyong kasing-kasing ihatag kanako, nan, kung si Gwen Garcia ang niangkon sa inyong mga kasing-kasing, mahimo ba? Tiningin niyong gipangga, dunay ihangyo kaninyo? Ang kining maong hangyo, dili kini alang kanako. Dili kini aron ako ang musikat. Dili kini kay aron doon ako'y makuha. Kining maong hangyo, akong pagabuhaton, akong barugan. Kay mao kini ang akong posisyon. Alang sa inyong kaayuhan, daghan pa kaayo kita og mga plano alang sa lungsod sa Dumanhog, alang sa tibuok lalawigan sa Subo. Gani, nyatong isang gabi kay gipaagi ko atong bati kay nga daan padong sa kabalaasnan, nga nasiruhan ra ba ang kontra didto. Nakasaad ko, sementohon ko ang tanan nga dalan pasidong sa kabalaasnan o kung grasyahan ta sa Diyos sa kahitasan, kung mupadayon pagsalig kanako ang mga Subuanon ug hatagan ako sa ikaunom nga termino, gisaad ko kadto kaninyo ug nasayod kamo nga makasaad na gani si Gwen Garcia, iya gayud kanang tumanon. Ang akong nasaad, kung makaabot ko, grasyahan ko sa ikaunom nga termino, pagkahuman unya sa maong termino, sa ikatulong tuig, Hunyo 30, pohon 2028, ang kahumanan sa ikaunom nga termino, mubiya ako sa opisina pagkagobernador nga nahurot ko nagpaniminto ang tanan nga dalan dinhi sa lungsod sa Dumanhog. Saad kana, sukmati unya ako. Apa nakailan na kamo kanako, 2004 pa, nasayod mo. Bisan pa, og inaton ko ang mga adlaw, mga semana, mga katuigan o gabi. Ako kanang buhaton, aron makatuman lamang sa saad. Bisan pa, og ako gukdon, panahon sa COVID, nasuko, ang didtong mas nakamao sa atong kahimtang, bisan pa, og hulgaon, og karon, bisan pa, og ikalit lang pagsuspenso, tungod kay nanalipod ako, alang sa mga Subuanon, padayunan ko gihapon kini. Dili ako mahadlok kung ang inyo ng kaayuhan, ang angay panalipdan. Mo nang, love ko ninyo. Di madungog, ay. Kusog-kusog pa. Kanang ang kasing-kasing yun ni singgit. Mahimo ba? Mahimo ba? Usa ka singgit gikan sa mga kasing-kasing sa mga Dumanhoganon o mga Subuanon
tinibuok nga singgit kay kinatibuk-an makaha ang akong naangkon sa inyong kasing-kasing. Sa tinibuk-ong tingog, usa ka tingog, mahimo ba musinggit kamo ang inyong tubag sa pangutana ko, pinangga ba ninyo si Gwen Garcia? O kung ako, human sa pagpasabot, ngano nga mibarog ako, taliwala sa tanang atake, pag-BI-BI, niadtong buot nga maggubot ning atong nasod, ngano nga mibarog ako sa atong presidente, nasayod na kamo kung ngano, ang akong baruganan, inyo ba usab pagasundon? Musuporta ba kamo sa akong padayon pagsuporta sa pinalangga natong presidente sa nasod, President Ferdinand Marcos Jr. O kung ako inyong panggaon, mahimo ba atong ipakita dinhi sa Sugbo, dili ta magpatarog, dili ta magpatandog niadtong uban ng ilang self-interest lamang, personal nga mga interest ug mga ambisyon ang nag-apil-apil kanato. Mahimo ba sama sa atong nakita sa mga programa sa Sugbo, pagkadaghan ng mga local government units, muanhi, kay buot usab, mutuon, kita, nahimo na nga sumbanan. Sugbo, numero 1, mao karon ang sumbanan. Mahimo ba? Ipakita ta. Ang gobernador nga among pinangga, padayon, pagsuporta, kang President Ferdinand Marcos Jr., ang tanang opisyales, tanang mga mayores, vice mayores, mga konsehales, mga barangay kapitanes, ang atong mga congressmen, nagpadayon pagsuporta kay mao kana ang among gipanumpaan og lagi dili kita gusto gubot. Mahimo ba sama sa pagpangga ninyo kanako, sama sa inyong pagsuporta ni Gwen Garcia, inyo usab suportahan sa makanunayon ang atong presidente Ferdinand Marcos Jr. Nisinggit raman mo BBM, nangutana man ko, mahimo ba atong panggaon ug suportahan ang atong presidente BBM Jr.? Wa kay ko kadungog. Ayog anak lang, tingog sad. Mahimo ba? Tinudanay na? Tinuoryo na? Nagkasabot na ta. Ipakita na to. Dinhi sa Sugbo, dinhi pagyod magsugod. Home of the governors. Dinhi magsugod ang atong onward march to progress and prosperity. Dinhi magsugod ang pasidulong nato sa pagkabot sa bag-ong Pilipinas. Bag-ong Pilipinas, kung diin moangat ang kinabuhi sa matag Pilipino, sugdan tana sa 20 pesos ang kilo sa bugas, dako na tag savings ana. Busa pasalamatan nato President Ferdinand Marcos Jr. Iyang gituman ang iyang saad. Niya na, mapalit na. Human sa eleksyon, Mayo 13,
linya na mudaan. Kay nakaset up na. Kinsay buot mo palit ni ining 20 pesos ang kilo sa bugas. Kamo di mong palit? Wa mo'y labot ron. Kamo dito, gusto mong palit? Anis. Ang diri dapit, palit mo? Ang diri. Kare. Kare na lang, wag yun mo tingog. Di mo palit, no? Kato dito. Mayo 13 ha? Mayor, pag-anda mong daghan. O guna-una, aha. Inigpalit ninyo. Kung tag 50 ka ni Agto, 20 na karon. Daghan na mo mapalit, kutom na 10 kilos, ang 200 pesos, hinumdumi. Karong adlawa, Mayo 5. Dinhi, kuyog gayod kanato. Ang tao nga mituman sa iyang saad, og siya, pinagi niini, ang dala og mohatod kanato sa atong gidamgo nga bag-ong Pilipinas. Mr. President, thank you for your presence here today. In this, the municipality of Dumanhog, rest assured, because that is what we leaders are expected to do, to provide direction, muhatag og direksyon sa mga panahon nga mahisalaag kay hilabihan na kadaghan ang fake news. This governor will remain steadfast, and so will the entire leadership of this entire island in this united one Cebu. We are for unity. We are for progress because we are one Cebu, solid behind the duly elected President of the Republic of the Philippines, who knows how to keep his word, who fulfills his promises, none other than President Ferdinand BBM. Ferdinand Marcos Jr. Muundang nako kay taas na kaini, gitagaan ako og sinyas, ako managod siguroon, usa ko mubiya. Ako nga ngyoon atong suportahan ang alyansa senatorial candidates. Aniya karon, kuyog yun ka na to, Ben-Hur Abalos, Abi Binay. Pakpak lang mo. Kay, bisagwa diri, ni kuyog ba in town na sila sa atong sorties. Ping Lacson, Manny Pacquiao, Bong Revilla, Tito Soto, na sila gisulti nako. Nahibaw mo, a few days ago, ningon ang PMS, mahimo ba dadon ang senatorial balls dire? And somebody said, unya, ikuyog unya to si Kuan. That got me thinking. Bisan og ipadayon kong atake karon, ani ni Rafi Tulfo, karon makig-Senate investigation na sad siya. Si Senator Rafi Tulfo. Nalipay mo nga, ipaimbestigar ko.
Lainer na. Kadaghan magay ni mga tulpo. Mao may taw nang nibisita dito sa North Bus Terminal. Ni diretso og ilog sa lamisa in town sa cashier kay di kuno pabayran ang lain ra ba tong negosyo. Kadto man tong Mr. Lu. Ipasanit investigation kuno niya. Puna na pod. Sige atake nako. Mao nang daghan ni ingon. Kinanglan wa tay suportahan nga tulfo. Kay maura na sila. Apan og atong boto na unaon. Tagsa-tagsa na to ka pamilya. Di man ta parehas og utok. Di na lang pod ko magpakaaron ingnon. Nga sa among pamilya parehas mi ta naghuna-huna. Do na man gyoy magkalahi ang utok og personalidad. And so, in deference to the President, and because I do believe this senatorial ball is ready to defend Cebu, ato sad suportahan si Erwin Tulfo. Lito Lapid. Napa ba ko nalimtan? Ay, of course, ang kanunay nagdepensa nato, depensa sa atong Secretary of Tourism. Kinsa pa, kani silang duhag yun, ni Tingog dayon. Tolentino, o Pia Cayetano. Okay na? Diha rata kutob. Mga napulo raman tingali to. Ningo na magkukudaan nga base Guan Cebu ang suportahan mga siyam na pulo. Mahibaw raw niya mo kung kinsa ang ika-11, ang ika-12 abierto na na. Kamo na'y pili. Pero doon na gyud tay 11 kabuok nga suportahan. Nga kinahanglan mugawas gayod kini sila nga mananaog dinhi sa Sugbo a solid Cebu vote which is equivalent to 3.4 million votes. Ato nang ipakita kung unsay mahatag sa kahiusahan. Ang numero 11, ako nang amigo, kauban ako. Dihara kutob. Hinumduman na to, atong mga alyansa candidates, atong suportahan. Suportahan ba na to, uy? Suportahan na to. Tinuray. Padago na to. Mga pinangga, akong mga dumanuganon, mga Subuanon, salamat, Mayor Gungun Hika, Vice Mayor Wado, mga konsehales dinhi, ato mga congressmen, and of course, our senatoriables. Please remember, duhara ang ni Aron, mo gyud na mag-unaron. Siyempre, letter A good, Benhur Abalos. O kanunay siyang naakuyog nato. Di na lang yun mausab ang schedule, but nia ang iyang hamiling kapikas, maanyag, bright, buutan, o usab, a very dynamic member of the House of Representatives. Hinumdumig yun ang atong amigo, kanunay, alang sa Sugbo, Senator Bong Revilla. Lani, Congresswoman Lani is here. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Hinumdumi baya, Mayo 12. Mayo 12. Mayo 12. Maglintunganay unya ta. Mayo 13. Magkita-kita unya ta. Kay aron mobalik ko din pagtuman sa akong saad kaninyo o pagpasalamat kaninyo. Dagan kayong salamat o mayong udto.
Daghang salamat, Governor Gwen Garcia. Gwen, Gwen, Gwen. 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 Atong ipadayon. Padayon ng pagkagobernador si Gwen Garcia. Mga higala aron ipaila-ila ang atong dinapit nga bisita karong adlaw. Ania ang kalihim sa Department of Tourism, ang garbo sa Sugbo, Secretary Cristina Garcia Frasco. Mga kaigsunan kong Sugbuanon, atong hatagan sa atong kinatibuk-ang suporta ug atong dawaton sa makabubungog nga pakpak ang atong gipangga o gimahal nga presidente sa Republika ng Pilipinas, President Ferdinand R. Marcos Jr. Maayong adlaw kaninyong tanan mga pinalangga natong kaigsunan dinhi sa Cebu. Alam niyo po, parang nakikita po ninyo na sa aking mga pinupuntahan, ang isa sa probinsya na siguro mas madalas pa ako dito kaysa sa Ilocos Norte ay dito sa probinsya ng Cebu. At bakit? Dahil marami akong kaibigan dito na masarap pagbisita. At saka kahit umiiwas ako, napapakain pa rin ako ng lechon. Pero ang katotohanan ay dahil nakikita ko dito sa Cebu, ang aming layunin, hindi para sa buong Pilipinas. Yun ang pagkakaisa. Maalala po ninyo, nung tumakbo ako bilang Pangulo, ang aming sinisigaw ay unity, pagkakaisa. Dahil sa aming pananaw at sa pananaw ng lahat, ang pagkakaisa lamang ang magiging susi para sa ating kinabukasan. At dito po, nakaka-inspire, may nagiging inspirasyon po ang Cebu. Dahil nakikita natin ay ang Cebu ay may nag-iisa sa ilalim ng One Cebu dahil sa pamumuno ni Mami Gwen. Magtapo sa akin si Gwen, Mami Gwen, mas matanda ako sa kanya. Kaya naman po, ito ay tinitignan po natin na parang kung ibaga sa ekonomiya ng Central Visayas, ang makina po, ang motor ng ekonomiya ng Central Visayas ay dito po sa Cebu. At dito po lagi naman ang nakikita nating na bumubulusok na ekonomiya. Bakit? Bakit nangyayari? Bakit nagiging ganyan ang Cebu? Nagiging ganyan ang Cebu dahil kayo ay nag-iisa. Dahil kayo ay magkabalikat at meron kayong leader na nagbibigay sa inyo ng magandang gabay na nakikita ninyong walang iniisip kung hindi makatulong sa inyo. Walang iniisip kundi magtrabaho, magsakripisyo para sa lahat ng mga Cebuano. Yan po ang ating butihing Governor Gwen. Alam niyo po, bakit lagi kami bakit ko pinupuri si Gwen? Dahil magkaibigan ba kami? O siguro kasama na rin yun. Dahil ba sa politika kami ay nagsama, naging makalyado. Kasi kasama din siguro yun. Ngunit, ang katotohanan, dahil pagka kami sa national government ay meron kaming kailangan at nais gawin, hindi po namin magagawa kung hindi kasama ng magandang koordinasyon ang local government.
At sasabihin ko sa inyo, sa lahat ng 82 provinces, ang isa sa pinaka-masarap kausap, pagka may programa, pagka may roll-out, pagka meron tayong ibang bagong iniisip, at kahit na hindi pa nabubuo, magtatanong tayo kay Gob Gwen, Gob, ang tingin mo, maganda kaya ito? Hindi kaya maganda yan? Dahil siguro you cannot get better political advice than from Gob Gwen. Kaya nakita naman ninyo na ibuo niya ang probinsya ng Cebu sa ilalim ng One Cebu. Tignan po natin kung ano ba talaga ang naging epekto nitong pagkakaisa. Dito sa Central Visayas, na itala natin ang 97.1% na unemployment rate. Kasi ang dami ng boto mo rito sa Dumanhog. 97.1%. Ibig sabihin, dito sa Cebu, 2.9% lang ng ating mga kababayan ay naghahanap pa, ay walang trabaho. Ito ang mas mataas pa kaysa sa anong record ninyo noong 2023. Lumago ang ekonomiya ng Cebu at umangat ng 5.7% ang ekonomiya dito sa Cebu. Dahil sa mga programa na nagiging nais ng mga negosyante, yung mga investor, naghahanap yan ng kung saan nila dadalhin ang kanilang mga planta, kung saan nila dadalhin ang kanilang mga negosyo. Marami sa kanila dito pumunta. At umangat ang gross domestic product ng 5.7%, mas mataas pa sa pagpanlaki ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya talagang nangunguna lagi ang Cebu. Nakamit ng Region 3. Nakamit ng Region 7 ang 7.3% na pagtaas ng ekonomiya. Siyempre, as I said, ang motor po, ang makina na humihila sa ekonomiya ng buong Central Visayas ay alam naman natin, yan ang Cebu. At dito tumaas din ang GDP ng probinsya mula 388 bilyong piso noong 2022, nagsimula patungo sa 411 bilyong piso noong 2023. At palagay ko, pag dumating na ang mga numero para sa nakaraang taon, makikita natin, umakyat na naman yan. Ulit, bakit nangyayari ito? Bakit nagiging maganda ang patakbo? Bakit maganda ang pananaw ng mga investor, ng mga negosyante, ng mga turista? Bakit ganyan? Dahil po, kayong lahat ay nagkakaisa sa ilalim ni Governor Gwen. Kayo ay nagkakaisa, tumutulong sa One Cebu. Ang One Cebu naman ay nagkakaisa upang wala nang ibang ginawa kung hindi tumulong sa taong bayan at pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang Pilipinas. Kamakailan lang po ay meron po tayong pagdiriwang. Nag-celebrate po tayo ng Labor Day, araw ng paggawa. At siyempre, pagtingin na po natin doon, nakita po natin ay bumaba na ang unemployment rate, dumami na ang trabaho, at patuloy po natin ginagawa ito. Nagkakaroon po tayo ng job fair, siguro labis na sa 100,000 ang nakakuha na ng trabaho doon sa mga job fair natin. Patuloy po ito, aming ginagawa. Dito po sa Cebu, may 7 na Kadiwa Center. At yung Kadiwa Center, yan na ngayon ang magiging gitna center ng yung pinanggit ng ating buting gobernadora ay ang 20 pesos per kilo na bigas. Yan po ay nakamit na natin. Hindi po naabot kaagad dahil ito po ay kailangan ayusin po natin ang ating pagtulong sa ating mga magsasaka. Kailangan bigyan natin sila ng mga makinarya. Kailangan magtayo tayo ng mga processing center.
Yan, kaya sinimulan po namin ito pag-upo. Dahan-dahan, dumadami na. Kaya't kaya na namin gawin ito. Pinalitan pa natin ang batas ng NFA, halimbawa. At marami pa po tayong gagawin. Ngunit, ngayon, matibay-tibay na ang agricultural sector natin. Kaya pinopose ko po sa lahat ng mga gobernador ng Visayas na sabi ko, bakit di natin subukan itong 20 pesos per kilo dito sa inyo? At naman, mula nung basta't nung napag-usapan, lahat naman ng mga ating gobernador ay siyang lahat naman ay sinabi, sasama kami dyan sa maganyang klaseng programa. Pero magtataka kayo, dahil nagkaroon, sinabi ng COMELEC, hindi pwede, May 2 to 12, kaya natigil. Pero aning probinsya ang nakapaglunsad na ng 20 pesos per kilo ng May 1? Cebu lang. Bakit? Dahil Cebu, ready na. Matagal nang may sistema, matagal nang may ID. Ang katotohanan, hindi binabanggit ni Gov. Buen ito. Pero ako magsasabi, magtatampo na naman sa akin dahil hindi ko dapat sabihin. Ang katotohanan, nung nakita namin, ang Cebu, may sistema na para pag-distribute, pati yung kanilang mga apps na ginagamit, ginaya po namin. Hiningi namin kay Gov. Buen, nagmagandang loob naman si Gov. Buen na binigay sa amin. Siyempre, iba yung probinsya, iba yung national, pero konting pagbabago lang. At yun na ang gagamitin natin na app para sa pag-distribute ng 20 pesos per kilo na bigas. Yan po, hindi niya sinasabi pero kailangan malaman po ninyo na sa ilalim ng malalaking announcement, yan po ang naging trabaho. At ang nandyan po, gumigit na sa lahat ng usapan na yan. Ang nagiging leader sa lahat ng usapan na yan ay ang inyong Governor Mami Gwen. I'm sorry, it's the first time I've heard it, so I'm kind of very entertained by. Ang isa pang nais kong banggitin ay ang ating mga nagiging proyekto dito sa Cebu. Kagaya ng aking nasabi kanina, sinabi ko sa inyo kanina, mahalaga para sa national government na magandang ugnayan sa ating mga local government. Kung hindi, ang katotohanan, kahit anong programa na ilulunsad ng national government, hindi po mararamdaman ng mga lokal kapag hindi maayos din ang patakbo ng local government. Kaya po, pumupunta po rito. Kaya po, hindi kami nag-aalangan na pupunta kami Central Visayas na mag-propose ng malalaking proyekto. Kasi ang malalaking proyekto, ang daming kailangan gawin, ang daming kailangan kausapin. Kaya naman dito sa inyo, nakakatiyak kami kung anong pangangailangan ng national government sa local government na itutupad lagi ng local government of the province of Cebu at ang ating mga bayan ng Cebu. Ulit, dahil po, nandyan ang inyong Governor Gwen. Kaya naman po, meron dito sa Cebu, sinasagawa na po natin ang tulay at kalsada sa mga syudad ng Lapu-Lapu, Mandaue, mababawasan ito ang oras ng biyahe mula sa Mactan, Cebu International Airport patungong Cebu Port Area na sa kasalukuyan ay 45 minutes, magiging 20 minutes na lang yan. Meron din po tayong Cebu International Container Port. 25 ektaryang international container port para sa Region 7 ang ating itatayo. Nakita naman po ninyo, kahit hindi lamang ang mga negosyo, kung hindi ang malalaking programa at proyekto ng pamahalaan ay dinadala dito sa Cebu. Dahil po dito, handa na kayo. Hinanda na ang probinsya ni Governor Gwen, hinanda na niya ang bureaucracy, ang mga employees ng probinsya. Hinikayat na niya ang ating mga mayor na para sabay-sabay gumalaw. Dahil dyan,
para naman sa national government ay napakadali na masabi. Doon tayo maglagay. Malakas ang kumpiyansa natin sa local government na gagawin nila ang lahat ng kailangan gawin. Lalampas pa. Kung minsan hindi pa namin hinihingi, tapos na. Masyadong mabilis dito sa Cebu. At yung International Container Port po, 25 hektarya po yun. Sa pamamagitan ng International Container Port, maiwasan ang pagsikip ng kalsada sa loob at labas ng daungan. At mababawasan ang oras para bawas ang gasto sa logistics. Gagawin po natin logistics hub ang Cebu. Yan po ang mga ating mga pinaplano. Hindi po natin, biruin nyo kung isang gobernador dyan, masyadong mahina, masyadong hindi interesado, ay wala itong nangyari. Siguro yung sinasabing hindi wala, tamad yan, hindi masipag yan, hindi interesado yan. Yun ang iniiwasan ng national government. Kaya nakahanap kami po ng opposite po, nung tamad at hindi interesado at mahina ulo. Yun po ang isang matalino, masipag at mabait na gobernador ng Cebu, Governor Gwen Garcia. Kaya po, alam niyo po, napakahalaga magiging halaga ang itong halalan na ito. Kung minsan, meron pong mga nagsasabi na pagka midterm election ay hindi ganong ka-importante dahil wala naman masyadong nagbabago. Yung mga incumbent, usually nakakabalik. So, kaya yung sinasabi, dapat talagang tignan lang natin presidential election. May paliwanag ko po sa inyo. Dito sa eleksyon na ito, ay ating titignan at inyong iuutos sa amin kung ipapatuloy ba namin ang aming ginagawa o kailangan magbago ang ating tinutunguan. Sa aking palagay, ang karamihan ng Pilipino ay nakakaunawa na yung pagkakaisa pa rin ang napaka-importante para tayo ay maging malakas at masigasig at ligtas na lipunan. Kaya po, mahalaga dito na maituloy namin ang aming gustong gawin dahil nandyan pa rin si Governor Gwen. Sa mga national naman po, mapag-usapan ko naman po ang aming mga senador na isinarap po namin. Nakita niyo na po yung kanilang video at narinig niyo po ang kanilang mga karanasan at ang kanilang mga ninanais na gawin kapag dating po na sila bigyan ng pagkakataon na magsilbi muli sa Senado. At yun po ay ating mga nakita at namili dahil po napaka-importante ng magiging senador. Kung ang senador na maihahalal natin, na maihahalal sa eleksyon ay kontra sa administrasyon, ang magiging problema, haharangin lahat ng gustong gawin ng administrasyon. Kaya't wag po tayo mapunta ron. Patunayan natin na hindi lamang sa taong bayan tayo'y nagkakaisa. Hindi lamang sa politika tayo'y nagkakaisa. Ngunit ang hangarin natin nagkakaisa sa Senado at pinapakita dahil sila ay representative ng tao na sila ay tutulong. Sila ay gagawin, magsasakripisyo para sa taong bayan. At sino ba ang ating mga senatorable? Palagay ko, kilala nyo naman sa halos lahat sa kanila. At siguro naman naalala pa ninyo ang kanilang mga naging kasaysayan para umabot bilang senador. At bilang yung iba, congressman, yung iba mayor. Lahat po, kaya malakas po ang loob ko na pagka kinakampanya ko po yung ating mga senatorial candidate, malakas po ang loob ko dahil alam ko na sila ang pinakamagaling na kandidato
na tumatakbo para sa Senado ngayong halalan na ito. Kaya't yan po ang aming pinili. Kung titignan po ninyo, kung maalala ninyo, pagka eleksyon, kadalasan, lahat ng kandidatong nakahilera dito sa entablado, pare-parehong kulay ng t-shirt. Kami iba-iba. Dahil iba-iba ang pinanggalingan ng partido. Ngunit, ganon ang pagmamahal ng ating mga senador, sabi nila, ipagsama na lang natin para tayong lahat ay magkaisa, magtulungan, imbis na nag-aaway tayo. Kaya naman po, yan ang aming pinili. Kaya naman po, yan ang aking hinaharap po sa inyo. At, ano ito? Mga hindi pangkaraniwan po itong ating mga senatorial ball. Mga bigatin po ito. Siguro, iniisip ko kung ako, tumatakbong senador, kontra dito sa ating senatorial ball ngayon, napakahirap ng trabaho ko, mahirap talunin na ito, mga ito. Dahil masyadong may karanasan, masyado nang mahaba ang kanilang experience, masyado nang malaki ang kanilang kaalaman, at maliwanag na sa taong bayan na sila ay nagmamahal sa tao. Sino ba sila? Tignan natin. Una-una, karamihan po sa kanila ay naging veterano sa Senado. Andiyan po si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at si Senator Soto. Si Senator Soto, hindi lamang senador, naging Senate President pa. At alam ko, kilala ko si Senator, tawag po namin sa kanya, Tito Sen. Si Senator Soto, dahil nung Senate President si Senator Soto, senador ako. Kaya nakita ko ang trabaho niya, nakita ko kung gaano kagaling niyang hawakan ang buong Senado. Meron din po nanggaling sa House of Representatives. Subok na po sa batasan. Nandiyan po, naging Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, at si Congressman Tulfo. Talaga po, nakapagsilbi na po sila. At nakita mo naman, hindi po nila kailangan gawin ito. Ngunit, ito yung aming, sila ay pinili nila, ang serbisyo publiko. Apat po sa mga kandidato namin ay humawak ng cabinet level position. Ibig sabihin, secretary level. Kasama sila sa kabinete. Yan po ay ang ating kaibigan na nandito ngayon. Alam niyo po, noong ako'y bagong upo, iniisip ko sino ilalagay natin DLG. Sabi ko, maghanap tayo sa mga kilala natin yung talagang nakakaunawa sa mga issue ng local government. Dahil doon ako nanggaling, naiintindihan ko yan na marami talagang kailangan itulong sa mga local government. At sabi ko, ang naisip ko kagad ay ang panahon yun, Mayor Benhur Abalos, naging mayor po ng Mandaluyong. Kaya siya po ay naging DILG Secretary Benhur Abalos. Ang pangalawa pa, nung inaisip namin, sino lalagay natin sa DSWD? Ano bang ginagawa ng DSWD? Ang DSWD naghahatid ng tulong sa taong bayan. Ang DSWD ay pumupunta kung saan kailangan, kung magbigay ng tulong, magbigay ng benepisyo. Malaki pong trabaho. Pero sa lahat ng mga nangangailangan, mga naging biktima, mga naghihirap, yan po ang trabaho ng DSWD. Kaya itinanong ko sarili ko, sino ba ang kilala ko na habang buhay ay walang ginawa kung hindi tumulong sa mga maliliit, sa mga mahirap, sa mga walang boses, sa mga nangangailangan ng tulong. At agad-agad naisip ko si Erwin Tulfo, kaya si Secretary Erwin Tulfo ng DSWD. Si Senator Tolentino, dumaan din yan sa secretary level. Siya ay naging chairman ng Metro Manila Development Authority. Nakalagay dyan, Metro Manila. Pero naiba, nung si Chairman Tolentino ang namumuno ng MMDA, ay kahit sa labas na ng Maynila,
pag humihingi ng tulong, tinutulungan pa rin niya. Kaya hanggang ngayon, maraming nagtatanaw ng utang na loob kay Senator Tol Tolentino. Ang isa pang senador natin na naging cabinet level na secretary ay si Senator Ping Lacson. Humawak siya noong rehabilitation para sa mga nabiktima ng Yolanda. Magtatayo ng bagong bahay, magpatayo ng bagong water system. Lahat po yan. Siya po ang gumawa niyan. Kaya po, malaking tulong. Nandun po ako sa Tacloban na pagkatapos ng Yolanda, napakalaking tulong po ang kanyang nagawa. At bukod pa ron, si Senator Ping Lacson, alam naman ninyo, maalala ninyo, naging hepe ito ng PNP. Kaya ang hepe ng PNP, napakahirap na trabaho. Ngunit nung hawak ni Ping Lacson, ang chief PNP, yun ang panahon na nakamit ng PNP, ng mga pulis, ang pinakamataas na approval rating sa buong kasaysayan ng kapulisan. Hanggang ngayon, hindi pa naulit. Yan po ang ginawa ng ating chief PNP na si Ping Lacson. Alam na po nila ang pamahalaan sa national at a national level. Ngunit kahit sa local level, meron po kami mga naging LGU. Si Senator Lapid, naging governor ng, alam nyo ba? Idol natin, si Lito Lapid. Naging governor siya ng lalawigan ng Pampanga. Isang napakalaking lalawigan. Akala ninyo, action star lang si Paring Lito. Pero hindi, marunong po magpatakbo ng probinsya yan. Marunong po humawak ng tao yan. Andyan din po ang ating kaibigan na naging gobernador ng Cavite. Sino sa aming mga kandidato naging gobernador ng Cavite? Si Senator Bong Revilla. Hinawakan niya ang Cavite. Siyang naging gobernador doon. Kaya kung makita niyo po ang Cavite, makita niyo po ang Pampanga, talaga naman ang bilis ng kanilang pagpalaki ng kanilang ekonomiya. Meron din tayo city mayor. Isa dito, nabanggit ko na, si Benhur Abalos. Yan po, naging mayor po ng matagalan sa Mandaluyong City. Nung panahon po niya, ay marami siyang natanggap, nagpakikilala, binigyan siya, meron siyang mga award, meron siyang mga premyo, at dahil po, ang katotohanan ay napakarami ang kanyang natulungan. Sino dito sa aming mga kandidato ang naging mayor ng lungsod ng Tagaytay? Si Tol Tolentino. Maraming tao hindi alam yan. Pero naging mayor na rin si Francis Tolentino. Tapos naging senador. Kaya may karanasan siya sa local government. At alin ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas? Di ba? Sa lahat ng mga negosyo, hindi ba lahat ng mga malalaking negosyo, mga laking korporasyon, nasa Makati. Kaya't maraming pondo ang Makati. Ang naging mayor po dyan ay si Mayor Abby Binay. At anong ginawa niya sa malaking pondo niya? Dinagay ba niya nagpagawa ba ng kung ano-anong magagara na hindi naman nagagamit ng tao? Hindi po. Ang ginawa ni Mayor Abby Binay, dahil may hawak siyang pera, pinimigay niya lahat, benepisyo. Sa Makati po, libre na lahat halos. Para sa mga matatanda, para sa mga na aksidente, para sa mga may sakit, para sa mga bata. Kaya't makita naman natin, ay hindi pera ang pinasukan nila, kung hindi ang serbisyo talaga. Yan po si Mayor Abby Binay. At si Tito Soto pala, naging vice mayor din pala ng Quezon City ng I think 1 or 2 terms. Kaya again, naintindihan niya ang local government. 4 ang abogado. Attorney Abalos, Attorney Binay, Attorney Cayetano. Andyan po ang ating mga kababaihan para matiyak na hindi naman makakalimutan o hindi mawala ang tinig ng ating mga kababaihan. Nandiyan po sila, matatapang natin mga kandidato na babae na makakatiyak na magtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan dito sa Pilipinas. At lahat po ng kandidato natin ay may kung saan po nanggaling.
Si Manny Pacquiao, dyan galing Bukidnon, Sarangani, Jensan. Si Erwin Tulfo, lumaki naman sa Davao Oriental at saka sa Sulu, kung saan na-destino yung kanyang ama. Baka hindi niyo po alam, bago kay Tito Soto, bago kay Senator Tito Soto, meron na pong Senator Soto noon pa. Meron dati pa Senator Vicente Soto. At alam niyo ba kung saan galing si Senator Vicente Soto? Di dito sa Cebu. Kaya meron kayong representative pagka nandyan, si Senator Tito Soto. Maliwanag para po sa amin. Maliwanag na ang dahilan, ang katwiran, kung bakit kailangan po natin magkaisa. Kaya po kailangan po natin magkaalyansa. Kaya po kailangan po natin na sabay-sabay na kinakalaban ang mga manghaharang para lang sa kanilang mga sarili. At lagi po nating iniisip ang kapakanan ng bawat Pilipino. Yan po ang alyansa. Yan po ang ginagawa ng One Cebu. Yan po ang dapat ating suportahan sa darating halalan. Kaya't huwag niyo pong makalimutan. Pagdating ng Lunes na. Pagdating ng Lunes, dapat hingin nyo lang yung sample ballot galing kay Gov. Gwen. Tapos diretsuhin niyo lahat 'yon para buo ang One Cebu, para buo ang alyansa na kandidato na lahat na mananalo. Mabuhay ang alyansa, mabuhay ang One Cebu. Maraming salamat po sa inyong lahat. Daghang salamat, Mr. President Ferdinand R. Marcos Jr. Inaanyayahan po natin muli sa stage ang ating alyansa senatorial candidates para sa pagtataas ng kamay ng ating Pangulo kasama si Cebu Provincial Governor Gwen Garcia bilang simbolo ng pag-endorso sa mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Attorney Benner Avalos. Representing Senator Bong Revilla is Congresswoman Lani Mercado Revilla. At tumatagan sa pinakamasipang pakpak. Sa puntong ito, itataas po ng ating mahal na Pangulo ang kamay ni na Governor Gwen Garcia at Vice Gubernatorial Candidate Glenn Anthony Soco bilang simbolo ng suporta sa kanilang kandidatura. We would also like to ask our congressmen and women, congressional candidates of One Cebu to please join. At tumatagan sa pinakamasipang pakpak. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po namin ang ating mahal na Pangulo para sa isang photo opportunity kasama ang ating mga congressmen and women at board members.